The worst is PAC Silica sa Clark Air Base. It will cause shortage of electricity and water. Nabenta ni BBM ang 4,000 acres of land for US infrastructure on PAC Silica. Tindi, no? Benta dito, benta. Ang balita ko nga, walang bayad eh. Pinagamit niya na walang bayad, 2 taon eh. Sino ba si Dodo? yung reason niyan, tahimik sa flood control. Siyempre naman, ba't naman mag-iingay yan sa flood control? Lahat po yan, si Dilima, lahat po ng mga maangas kay BP Sara, tahimik po sila sa flood control. Boss Bats, ang meaning pala na zona ni BBM, state of no achievement. Tama, mas karapat dapat yan ang meaning. Sir Bats, sa estimate nyo po, ilan po ang nagrally to support kay BP sa London kahapon? Wala po akong ideya, basta marami po. Nakakatuwa po yung mga OFW. Sabi na sa inyo, galing pa sila sa iba't ibang parte ng Europe. Boss Bats, pwedeng maging presidente si Baste, di ba? Sabi sa inyo eh. Sir Bats, nagrereklamo si Tory na binaha ang bahay niya sa Davao. Ibig sabihin lang na kahit ang tubig, galit sa kanya. Hindi, may paliwanag na dyan si Jason Say. Yung binili niya palang lupain ay talagang bagsakan ng tubig yun. Kaya bumabaha. Wala tayong magagawa dyan. Talagang ganyan po ang eto naman ang problema naman talaga natin sa flood control. Yung mga ninakaw po nila eh. Pero hindi naman po yung binibintang kay dati. Parang yung infrastructure project, hindi naman po flood control yung malakihan po mga proyekto dyan. Kasi nga, nagpauso lang ng flood control si BBM, di ba? Maraming pera sa flood control si BBM. Hindi na good si BBM tsaka yung mga Duterte. Paano magkakapondo ng malaki sa flood control? Dalawa ba ang version ng konstitusyon ng Pilipinas? Dalawa ang interpretasyon. Halimbawa po, bigyan ko kayo ng halimbawa na dalawa interpretasyon. Ang interpretasyon po ng 2/3 of all senators, sa matinong mag-isip, 16. Pero po, sa mga kung ano-anong pag-iisip, sa mga bendalo, pwedeng bumaba. Yun po, ganun pong mga pag-iisip. Kaya, sir, pwede bang ipakiusap kay Trump na gawin na lang taripa yung 0.1 ni Ontiveros para makatulong naman siya sa ekonomiya ng Pilipinas? Ayaw niya eh. Boss Bas, ang galing mag-imbestiga ni Lacson, basta oposisyon, kulong agad. Wala nang due process para mabilis. What's your guess will be the topic and promise of BBM bukas sa Real Talk? Wala po akong ka-idea. Body Buds, pinag-isipin daw ni Sendanya ang panawagan ng mga supporter mo na tumakbo siya sa 2028. Ang tanong ko naman, ang hinihipak niya lakas amats. Boss Buds, pabor ka ba sa federalismo? Ako, pabor po ako sa federalismo. Kung naiintindihan po ng tao. Marami po kasi yung forma yung federalism eh. Yung US federalism din naman yung US eh. Gusto ko po kung magpe-federal tayo, US style. May presidente pa rin. Kasi karamihan po ng federalism, prime minister eh. Ayoko ng ganun. Gusto ko may direkta yung iboboto natin yung pinuno natin. Kasi imagine niyo, kung sila-sila lang yan, magbobotohan. Sa prime minister kasi, sila-sila lang yung magbobotohan. Yung mga hinalal natin na members of parliament. Sila ngayon ang boboto ng prime minister. Pangit po yun. Gusto ko, ako boboto ng pinuno natin. Sino ba si Diwata? Nakalimutan ko.
Todo protekta si Gatchalian kay BBM kasi tatay niya may-ari ng minahan sa Sibuyan, Romblon, na Galapagos of Southeast Asia. Ayan. Yan talaga mga interes nakikita natin Bayaan nyo po, malalantad po lahat yan pag nagbago ng presidente. Sir Baz, bakit po tahimik lang din si Senator Bongo sa impeachment at sa mga nangyayaring ginagawa sa kanila? Alam mo, Natasha, titignan mo rin yung tao. Dati bang madaldal si Bongo? Dati ba siyang umiepal sa mga diskusyon? Hindi po Talagang ganyan na siya, hindi po siya nagbago. Kahit noon pa po, na panahon ni Tatay Digong naging senador siya, ganyan na po siya, hindi po siya epal Iba po ang attitude niya Hindi ako abogado, yung mga alam ko lang yung papapilan ko. Alam niyo yun? Kasi ganyan na po siya. Hindi po natin siya yung tipong bakit hindi mo pinagtatanggol? Mahirap po kasi. Mahirap po sa hindi abogado. Yung si Robin lang po nakakagawa niyan. Kasi tignan nyo naman yung inaral din ni Robin, criminology. Ibig sabihin, panay mga law rin yan dahil law enforcer kayo alangan namang hindi kayo nag-aaral ng saligang batas. Okay. Iba yung approach ni Bongo. Ganyan na talaga siya noon pa. Serbisyo. Bisyo ang magserbisyo. Ang evidence po natin ay federalismo. Anong evidence ay federalismo? Ipapakulong daw si Tambaloslos siya ng pasabog sa SONA. Hindi ako naniniwala dyan. Ang naniniwala ko, ipagmamalaki na kinasuhan na namin ang kahit pa kamag-anak, kahit pa kaibigan, ganun, pwede pang sabihin yun, na kinasuhan o pinaiimbestigahan na. Pero yung ipapakulong, hindi ako naniniwala. Yan na susunod po, appointed. Body Buds tanong, bakit sa party list tumakbo si Redon, Ilong, si Dilima, si Sandanya, si Mama Montiang, may sarili naman silang distrito. Yung si Sandanya, si Shell Jokno, tsaka po si Dilima, hindi po mananalo yan Pag mga distrito, may pag-asa sila dyan sa mga party list. Tsaka si Redon, ganun din si Redon. Yung iba naman po, mga sakim na. Kanila na yung mga kamag-anak na nila, yung mga congressman doon sa lugar nila, nagtayo pa sila ng party list na doon din po kumukuha ng boto doon sa lugar nila, kaya sila nananalo, di ba? Likewise, KB. Agree, Sir Buds, charot lang nila yan na ikukulong ang pinsan niya. Kunwari mag-serve ng warrant pero napatakas na nila, sauce. O kaya yung anong uri ng ikakaso, di ba? Baka walang ebidensya, dismiss agad. Boss Buds, Boss Bading, Boss Bado. Boss, may ideya ka pa ba sa Paxilica? Biglaan lang kasi sumulpot dito sa amin sa Tarlac. Malapit lang po sa amin dito. Ano kaya epekto nito sa amin? Ako, di ba, sabi naman sa inyo, hindi po ako manghuhula Pero sa mga nababasa natin, marami raw masyadong tubig ang kinakailangan niyan. Hindi ko po alam kasi tayo naman po maulan naman sa Pilipinas. Baka magkaroon sila ng technology na sasaluhin nila lahat ng ulan. Okay lang din. Wala po kung yung tinatanong nyo kasi yung epekto na niyan Wala po ko ideya sa magiging epekto niyan. Masyadong scientific. Boss Bats, nananawagan si Ace Barbers na wag daw maglabas ng mga video yung mga senator judges kasi daw bias. Pero yung Quadcom nila noon, ganun din ginagawa plus may everyday press con pa.
Pwede naman silang manawagan ng manawagan. Wala naman nakikinig diyan. Sa mga pa-presko nila, wala naman nakikinig. OG Vergara, delikado ang data center pag malapit sa inyo. Boss Buzz, kinikilig ka pag nakita mo si Ontiveros, aminin kasi type mo siya. Buisit na buisit. Alam mo yun, yung naiirita ka. Buddy Buds, matuturing bang political genius si Lito Lapid? Ilang administrasyon ng panalo siya palagi? Hindi ko alam. Kung tawag dyan eh. Kasi, siya, pwede nating masabi. Ako ito, pwede ko masabi sa kanya. Siya yung marunong gumamit. Gamit na gamit niya yung kanyang pagiging, yung, anong tawag dyan? Pagiging artista. Yung star power. Gamit na gamit niya sa politika. Yun, ganun pa. Pero yung henyo, marunong siyang gumamit ng kanyang pangalan. Sir Bats, kapag naubos ng Duterte senators at wala silang 9 na boto para ma-acquit si BP Sara, pero wala rin makuha ang 16, wala po sa konstitusyon yung ilan yung boto ng kabila. Ang nasa konstitusyon po, ilan yung boto para ma-convict. 16 po. Immaterial po yan kahit po naubos yan lahat, napakulong lahat, basta wala silang 16, hindi po makukonvict si BP Sara. Ano libawa, napakulong si Alan Cayetano, pinakulong pa rin si Pia dahil sa boses, ayon kay Gloria Diaz, baka pwede lang pagbatayan yun. Naiirita si Gloria Diaz, kaya dapat makulong. So, pinakulong din. Ganun pa rin po, 16 pa rin po yung kailangan nila. Ipakulong man nila lahat, 16 pa rin po ang kailangan. Boss, bakit hindi na lang sa leki-leki ni Luis to yung Pac Silica? Mukhang madaming minerals doon eh. Ako kasi nakikita ko pa yan na isa pa na diversion yan, kaya hindi ko pinapatulan. Pwede rin naman na pan-divert nila tong lahat ng to, tapos magpapaksili ka sila. Pero, hindi, ang hirap po kasi, panay hula po kasi yan eh. Ito yung posibleng maganap, ito yung ano. Sino mas nakakainis, si Risa or si Claire? Si Risa Ontiveros po. Alam nyo kung bakit? Kasi si Risa Ontiveros nagtatali-talinuhan. Si Auntie Claire, matalino, nagbobobobohan. Alam niyo yun? Si Risa Ontiveros, hindi siya matalino, nagtatali-talinuhan. Ito naman si Auntie Claire, alam niya po yung nangyayari, pero nagbobobobohan. Matalino na nagbobobobohan. Sino po ang nakakainis? Nainis ako rito sa wala ka namang alam gaano. Huwag natin sabihin bobo. Si Risa Ontiveros kasi masasaktan pag totoo eh. Baka masampatan. Kapos po ang kanyang kaalaman sa maraming bagay. Pero ipinagpipilitan na akala mo magaling siya. Kaya po, maski yung mga dilawan kakamping, asar din sa kanya. Imagine niyo si Leni Robredo may 20-something, di ba? Siya talagang 0.01. Tapos ang pinakamalupit doon, ang pinakamalaking pagkakamali ni Risa Ontiveros, talagang walang alam sa politika eh. Bakit? Si Trillanes ang numero 1 niyang endorser. Yung nag-endorse sa'yo, hindi nga manalong mayor eh. Talo na vice president, talo na senador, talo na mayor. Tapos i-endorse ka bilang presidente. Di ba? Tignan niyo mga endorser niya. Si Ronald Llamas. Daldal sa lahat ng issue. Wala namang following yung tao na yan na kakaiba.
na ang batas. Si Risa taga-bundok. Pilinggera kasi si Honti. Pa-importante. 80-80 naman. Doon po ako naiinis eh. Yung mga nagtatali-talinuan. Feeling ni Risa may mag-aksaya ng oras sa kanya na ipategi siya. Yung nakakainis lahat nakasawsaw. Wala namang mga nagiging aksyon pagkatapos ng lahat, di ba? Halimbawa po, ano na naging aksyon nila sa Tacloban? Tacloban shooting, ano na nangyari? Wala lang. Overwhelming lagi ang welcome party ni BP ng mga naka-green pa lahat compared sa mga yagit na kinontrata ng mga bangag para humawak ng kartolina na may super labo na welcome greetings kay BBM. Tsaka mahiya na rin sila maglalabas ngayon kasi minumura sila. Si Auntie Claire gusto niya mamasyal, di ba? Mamamasyal lang siya nun eh. Wala. Di ka na makakapamasyal. Manood na